tatakbo pa naman ito ng alkalde sa Marikina. Paano? Paano ka na ngayon bobotohan pag ganyan nakikita na ordinaryong guro ka lang. Pagkatapos, napakaluho ng yung pamumuhay ngayon. Dati-dati daw, nagta-tricycle, jeep. Ngayon, talaga nakaban, kung todo customize. Yan ang sinasabi natin na huwag kayong mag-personal kasi talagang susuriin ang personal niyong buhay. Usapang OVP budget tayo, Attorney Sal. What's your take dun sa mga ginagawa ng kanya mga considered detractors no, dyan sa lower chamber ng Congress no, na yun nga, tinatapyasan nga itong budget ng Office of the Vice President. Pero para naman sa ilang mga senador, dapat daw ay hindi tinitingnan kung sino yung namumuno, kundi yung ahensya mismo dahil paano makakapag-function yung Office of the Vice President kung babawasan ng ganung kalaki yung kanilang budget. What's your take on that, Attorney Sal? Oo, matagal na natin, di ba? Ilang araw ko nang dinidiscuss yan eh. Siyempre na, ulitin natin. Yung budget ng kahit na anong ahensya sa ilalim ng saligang batas, talagang may kapangyarihan ang mga miyembro ng Kongreso na suriin yan. Pero sa kanilang pagsusuri, hindi sila dapat mag-abuso kasi habang may discretion sila to approve or not to approve, they cannot also abuse that because it will fall under grave abuse of discretion na pwedeng pumasok ang Korte Suprema. Kasi sa Ligang Batas, ang Korte Suprema, kahit na anong uri ng abuso ng isang public official o ng ahensya ng gobyerno, pwede silang pumasok. Kaya meron nga akong panukala dyan na ang opisina ng Vice Presidente, for that matter, Presidente, dapat bigyan ng regular na budget. Merong ceiling. Hindi ka bababa sa isang ceiling. Di ba? Kung 2 billion ang budget. The following year, palaging mag-uumpisa ka sa 2 billion. Pwede kang tumaas pero hindi ka pwedeng bumaba. Kasi talagang kailangan ng ahensya. Otherwise, useless. Ahensya, doon ka lang mag-ahensya. Kaya dapat talaga, susuriin mo. Hindi ako naniniwala din sa tradisyon na sinasabi. Dahil tradisyon, hindi mo na susuriin. Hindi. Because the Constitution is clear on this point. Pag yan ay public position, it's a public trust. Since ang perang ginagamit yan sa taong bayan, talagang dapat suriin yan. Kaya ikaw may presidente, vice-presidente, senador, kongresista, LGU. Dapat talaga suriin yan. Pero huwag ka mag-aabuso. O yan ang regla dyan. Yung tradisyon, kortesiya lang yan. Kaya kung kortesiya ba, ibig sabihin, hindi ka nasusuriin. Susuriin ka pa rin. Pero huwag mong babastusin, lalo na yung mga head. Kasi ang kortesiya ay binibigay doon sa opisina, hindi doon sa head. At sinong head na nandiyan. Ngayon, yung gaya ng sinabi ko na maraming beses na natin sinabi sa programa, pag yan ang ginagawa niyo sa Vice Presidente, lalo nag-aalab ang simpatiya ng taong bayan dyan. At lalong nag-aalab din ang galit sa inyo. Kaya pag ginagawa niyo yan, lalong madadali ang pagbagsak niyo sa inyong pag-aabuso sa kapangyarihan. Alam mo, Attorney Sal, sana dumating tayo sa point ng governance natin, dun sa mga politicians natin, sa mga namumuno, particularly dyan sa Kamara na, whether they like the person in that office or not, titingin sila, hindi nila titingnan kung sino yung nakaupo doon, kundi yung function ng opisina at kung ano yung magiging epekto sa kung ano mang movement na gagawin nila. For example lang, yung budget cut. Kasi di ba Attorney Sal, kung ikaw nasa gobyerno ka, dapat tinitingnan mo yung whole picture. Hindi lang yung person na namumuno, kundi ano yung magiging effect nito. Katulad sinabi mo, Attorney Sal, grave abuse ng kanilang authority. Pero sana, Attorney Sal, alam ko ilang beses mo na na-mention, pinaliwanag dito sa ating programa yung patungkol sa abuse of authority. Pero umaasa yung taong bayan na sana magkaroon ng political maturity
yung ating mga nasa gobyerno para hindi ganun ang kanilang pag-asta when it comes to paggamit nila sa kanilang power of the purse. Tuloy, tingnan mo ang ginagawa ng committee yan, ginaapi nila si Inday Sara, personal nila. Tingnan mo ang balik sa kanila ng mga netizens. Tingnan mo ang social media. Yung chair nila, yung chair na babae, tingnan mo, makikita mo, kalat na kalat sa buong social media na ngayon nasa lente siya. Pinapakita ron na nung siya'y teacher pa lang, ordinaryo mga damit niya. Ngayon, branded lahat, kompleto, damit, sapatos, alahas, at saka pag humaharap sa kongreso, akala mo nagpa-fashion show. O tuloy, nakikita tuloy ng mga tao. Kasi nga, yun ang tinatawag na nakakaharma ka tuloy ngayon. Binabalikan ka ng mga netizens kasi nag-aapit O yan ang nangyayari sa inyo ngayon. Na-i-expose tuloy yung mga hindi dapat malaman. Kitang-kita tuloy. Kumakalat. Tatakbo pa naman ito ng alkalde sa Marikina. Paano? Paano ka na yung bobotohan pag ganyan nakikita na ordinaryong guro ka lang. Pagkatapos, napakaluho ng yung pamumuhay ngayon. Dati-dati daw, nagta-tricycle, jeep. Ngayon talaga nakaban, kung todo customized. Yan ang sinasabi natin na huwag kayong mag-personal kasi talagang susuriin ang personal niyong buhay. Gaya na sinabi ng Bible, what you saw is what you reap. Correct. Naanitan nila ngayon yung mga tinanim nila. Sa yan. So kapag nagtanim kayo ng kasinungalingan, aani kayo ng maraming kasinungalingan, Attorney Sal. So sa inyong palagay naman po, Attorney Sal, katanggap-tanggap din ginawang, of course, you have explained na hindi katanggap-tanggap yung pagtapyas. Now, let's talk about yung sinasabi ng ilan sa mga senador natin na ibalik na lang sa original request na budget ng OVP. Do you think may magagawa ang Senado dun sa ginawa na ng lower chamber para dun sa bicameral? Palagay ko hindi nila ibabalik yan sa dati. Dahil yung mga Kamara de Representante, ayaw nga nila Di ba? Tinanggalan nila ng 2.5 billion Pero magkakaroon pa rin ng budget yan.